The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus began to reproach the towns where most of his mighty deeds had been done, since they had not repented. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. For if the mighty deeds done in your midst had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for you. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. We heard in our Gospel today, Jesus is reprimanding the people of the 3 towns close to him. 3 towns, the Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. These are some of the places close to Jesus. Close in a sense that in these places, Jesus performed most of his miracles and mighty deeds. Doon niya ginawa lahat ng magaganda at mabubuting bagay. Madami siyang nagawa sa mga bayang ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi sila nagbago. Hindi sila napagbago ni Jesus. Kaya nga, hindi natin masisisi si Jesus kung sumbatan niya ang mga bayang iyon. Dahil sabi niya, kung sa mga bayan ng Tiro at Sidon ko ginawa yung mga mabubuting bagay na ginawa ko sa inyo, sana nakapagbago ang mga tao doon. Tyre and Sidon are places known for being pagans. Mga pagano ang mga tao doon. Walang hindi nananampalataya. Kaya hinayang na hinayang si Jesus na kung sa Tiro at Sidon, kung doon niya ginawa yung mga maraming mabubuti, kung doon siya nangaral, kung doon siya gumawa ng mga pagpapagaling o mga milagro, alam ni Jesus na magbabago yung mga tao doon. But let us reflect and try to understand where Jesus is coming from. Tingnan natin, saan ba nanggagaling yung panunumbat ni Jesus? Saan ba nanggagaling yung pakiramdam ni Jesus? Why did He reprimand these cities? Kapag isang tao o kapag ang isang tao ibinigay at ginawa ang lahat para sa isang tao at hindi ito napahalagahan, ano sa tingin ninyo po ang mararamdaman ng taong nagbigay? Ano sa tingin nyo ang mararamdaman ng taong ginawa ang lahat? Hindi ba manghihinayang? Hindi ba mafo-frustrate? Hindi ba masasaktan? Hindi ba malulungkot? Halimbawa,
isang magulang, pinag-aral ang kanyang anak sa isang magandang eskwelahan. Ngayong panahon na to, ang mahal ng matrikula, ano po? Ang hirap magpaaral, no? Yung ibinigay mo yung lahat, halos ipangutang mo, mairaos lang ang kanyang pag-aaral. Tapos sa huli, hindi nakatapos ang anak. Hindi pinagbuti. Hindi pinahalagahan. Anong mararamdaman ng isang magulang? Pwedeng magalit, pwedeng manghinayang, pwedeng magdamdam, pwede din sumbatan. Lahat po ito posible. Posibleng maramdaman ng isang nagbigay ng lahat dahil siya ay nagmahal. Nagmahal. This is where Jesus is coming from. He loves Chorazin, Bethsaida, and Capernaum so much. And that is why He did everything for them. He gave everything to them. He's just frustrated. He's just hurt. But even though He was frustrated and got hurt, Jesus did not let His frustration or even His anger overpower Him. Instead, before He ended, He took the opportunity to give warnings to them. As He said, "But I tell you, it will be more tolerable for the land of Sodom on the day of judgment than for you." Sa huli, hindi pa din natiis ni Jesus ang mga bayang iyon na pabayaan. Kaya sa huli, pinagsabihan pa din niya sila na sa huling araw o huling paghuhukom, higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Kung sa ating lengguwahe, tila tinatakot ni Jesus yung mga bayang iyon para lang sila ay magbago. Di ba yung mga nanay, no? Wag mong gagawin yan. Sige ka, magagalit si Lord. Wag mong gagawin yan kasi may pare, may pare. May pulis, Di ba ganon? Ba't mo ginagawa yon? Para lang magbago. Para lang sumunod. Bakit? Kasi mahal mo. Today, we commemorate Mary as Our Lady of Mount Carmel. It is said that a Carmelite named Simon Stock had a vision of Mary giving him a scapular and telling him that whoever dies wearing that scapular shall not suffer the fires of hell. Whoever dies wearing that scapular will not suffer the fires of hell. Grabe ang Diyos, no? Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Siguro sabi ng Diyos, kung ayaw niyong magbago, kung ayaw niyong sumunod, kung ayaw niyong makinig sa akin, sige, Mary, bigyan mo na lang sila ng scapular. Nang sa ganon, kahit man lang sa scapular, pag namatay sila, hindi sila mapupunta sa impyerno. Ligtas pa rin sila. Grabe ang Diyos, no? Kahit na na-frustrate, kahit na nalulungkot na hindi tayo makapagbago, gagawa pa rin ng paraan para tayo'y maligtas. Later, after the Mass, we will be distributing scapulars. Wear it with faith. As Mary said, whoever dies wearing that scapular shall not suffer the fires of hell. My dear brothers and sisters, this is one of the many initiatives of God to save us. Despite our sinfulness and hard-headedness, He still keeps on doing things to save us because He loves us.
Amen.